What is up guys? Today, pag-uusapan natin ang fuel consumption ng ating Motorstar GPR Explorer 250. Since maraming nagtatanong kung tipid ba o malakas sa gas ang motor na to. Alamin natin yan. Let's go! Lang tayo ng mapapwestuhan, madilim, siguro pa dito. Pwesto tayo dito. So yun guys, today pag-uusapan natin ang fuel consumption nitong ating Motorstar GPR 250 or Explorer 250. So ayun, galing tayo sa work and currently nandito tayo ngayon sa Fairview, sa likod to ng SM Fairview, and yun, on the way tayo pa uwi. So gagawan lang natin ng mabilis na video to, since yun nga, maraming nagtatanong kung tipid ba or malakas sa gas ang ating GPR 250. So ayun, as you can see, meron pa tayong 2-bar. So ayun, sa mga owners natin ng GPR or Explorer 250 dyan, hindi ko lang sure kung sa unit ko lang to or sa lahat ng unit, pero kapag kasi nasa 2-bar na siya, matagal siya nag-stay sa 2-bar eh. Parang basta kapag 2-bar marami pa naman yon. Ang problema nga lang, after niya mag 2 bars, didiretso na siya sa empty, then magbiblink na yon. Ayun, so medyo ano lang siya, parang warning na kung 2 bars na lang yung gas mo, mas okay na mag-gas ka na para hindi ka naabutin ng pag-blink nung itong gauge natin ng bar. Parang accurate naman siya kasi ayun, kapag sinisilip natin siya na nagbiblink na yung 2 bars, talagang mababa na rin yung gas na laman nitong tangkay. Halos natatanaw na natin yung bottom, yung pinakailalim ng tangkay, yung bakal, nakikita na natin yun. So ayun, sa question na matipid ba or hindi, para sa akin sakto lang siya, since bali yung magiging comparison natin dito is yung mga nagamit ko lang naman na motor, yung mga napang daily ko na motor, kagaya ng Click 125 at saka Sniper 150 version 1. So based sa pag-compare ko sa kanila, halos kasing gas consumption niya lang si Sniper 150 version 1. Pero yung Sniper ko na yon is medyo matanda na talaga, around 100k kilometers na yung tinakbo niya, kaya mga signs of aging na rin talaga yung motor na yon. And yun naman is naglalaro yon sa 30 to 35 kilometers, same nga nitong ating GPR, around 30 to 35 kilometers per liter ang gas consumption natin dito. City driving yon, and saktong traffic din. Yung oras kasi ng pasok natin is gabi, tsaka yung uwi naman is gantong oras, which is hindi pa na ganon ka traffic, especially pagpapasok. Ang tinatravel natin daily is 70 kilometers, balikan yon, so roughly 35 kilometers each. And based sa observation ko, ang nakakain niyang gas is, so sa price range ng gas na around 50 to 53 pesos per liter, ang average consumption nito is nasa 120 pesos para doon sa 70 kilometers na travel. So yun, para sa akin, sakto lang naman yon, considering nga na 250cc displacement siya. Although medyo
nabibitin din ako kasi since hindi siya ganun katulin itong motor na to. Aminin natin hindi siya ganun katulin. Being a 250cc, parang hindi sulit yung gas consumption na ganun. Tapos hindi natin na lalabas yung totoong potential or hindi natin nasusulit kumbaga. Pero okay pa rin naman para sa akin since kapag kumuha talaga tayo ng ganitong motor, expect na natin na hindi siya ganon ka fuel efficient. Number 1 kasi mabigat tong motor na to. Kahit na 250cc siya, i-consider natin talaga na mabigat talaga siya. So yun nga, hindi talaga natin siya pwedeng i-compare doon sa mga automatic like Click, Beat, syempre. At even doon sa mga 150cc na branded na FI. Kung usapang long ride naman, siguro pwede siyang pumalo ng 35 to 40 kilometers. Depende pa rin sa riding style nyo, depende sa pagbomba nyo at ayun, sa throttle habit nyo. Pero yun, since mas madalas natin siyang gamit sa city drive at ginawa na rin natin daily tong motor na to, halos 5 times a week natin sa gamitin, araw-araw, 70 kilometers balikan from Bulacan to Ortigas. And ayun, para sa akin okay lang naman yung gas niya. Around 120 pesos balikan natin from San Jose del Monte, Bulacan to Ortigas. At ang biyahe natin nun is kapag papunta nasa 1 hour, kapag pauwi at kalahating oras. So ano pa ba, yun lang naman. So 30 to 35 kilometers per liter. So yun din naman yung nasa manual niya, tsaka yung kung ano yung sinasabi ni Motorstar about dito sa motor na to sa website or sa specs niya. So yun, tama naman yung 30 to 35 kilometers per liter. Pero syempre depende pa rin yan sa may mga factors pa rin na determine sa fuel consumption natin. Andyan yung riding style, yung road condition, syempre kung saan nyo to ginagamit. Syempre andyan din yung mga upgrades, yung mga pinalitan na natin sa motor, sprocket, kung nagpalit na tayo ng syempre ng carb or ng CDI, pwede rin niya maka-affect. Sa mga GPR owners din natin dyan or Z250 Explorer 250 owners natin dyan, comment down below na din sa inyo kung anong tingin nyo yung fuel consumption natin, malakas ba or sakto lang. Pero sure ako na hindi mo siya matatawag na tipid, especially parang hindi mo masulit din kasi talaga yung gas niya since medyo mahirap dalhin, hindi siya ganun ka-comfortable, kaya parang isipin mo talaga na hindi mo masulit yung gas. Pero syempre babawi tayo sa forma. Yun, diba, sobrang budget friendly na sports bike, sobrang forma na din, pogi ka na sa daan. So yun lang naman for this video. Nasagot na natin yung tanong about sa fuel consumption, at kung may iba pa kayong mga tanong dyan, comment nyo lang dyan sa baba. Then sasagutin natin yan sa mga susunod pa nating videos. And stay tuned na rin para sa part 2 ng ating budget build, yung pinaka-update natin ng mga pyesa, since meron na rin tayong mga pinalitan gaya ng muffler, ng sprocket set at iba pa. So dito na natin tatapusin tong video guys, at uuwi na ako. Stay pogi and ride safe.